Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about enjoy now, regret later. So our scripture is all about Genesis chapter 39 verse 9 to 10. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go bed with her or even be with her. So, tungkol saan nga ba 'tong, verse na ito? Ito yung tungkol sa pagtanggi ni Joseph sa tukso ng asawa na si Potiphar. So, sa kabila ng kanyang, pang-akit, nananatiling tapat si Joseph sa Diyos at tumanggi siyang magkasala laban sa kanya. Kumbaga, ipinapakita nito ang lakas ng loob ni Joseph na tumakas sa tukso upang mapanatili ang kanyang integridad at relasyon sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating first teaching. So, yung first teaching natin is temptation offers temporary pleasure with lasting consequence. So, yung tukso ay nag-aalok sa atin ng pansamantalang kasiyahan, ngunit nagdudulot ng pangmatagalang mga kahihinatnan. So, tulad ng nangyari kay Joseph, ang pagbaksak sa tukso ay maaaring magdala ng ah, kapama, kapama, ah, kapama, kapahamakan sa ating buhay. So, yung kasiyahan na hatid ng tukso ay saglit lamang, ngunit ang kapalit nito ay maaaring maging mapait at magdulot ng habang buhay na pagsisisi. So, yung mga desisyon dapat nating ginagawa sa gitna ng tukso ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan. So, next is temptation takes us away from God's favor and protection. So, yung bawat tukso ay may mga layuning ilayo tayo sa pabor at proteksyon ng Diyos. So, yung kapag tayo kasi ay bumigay sa tukso, pinipili nating talikuran ang mga gabay at proteksyon ng Diyos sa ating buhay. So, tulad ng pagkukwento sa Genesis 39, si Joseph ay tumakas mula sa tukso upang manatili sa ilalim ng kalooban at proteksyon ng Diyos. So, yung pagtanggi sa tukso ay naglalapit sa atin sa Diyos, samantalang ang pagsunod dito ay naglalayo sa Kanya. So, dadako na tayo sa last teaching, which is temptation makes poison taste sweet. So, yung tukso pala is para siyang lason na tinutukso tayo ng may tamis or ng tamis, ngunit sa huli, ang resulta nito is kapahamakan. So, yung kasalanan is maaaring mukhang kaakit-akit at kanais-nais, ngunit ang totoo ito ay nagdudulot ng kapahamakan at paglayo sa Diyos. So, pinapakita ng kwento ni Joseph na ang pagtanggi sa tukso, kahit na ito ay kaakit-akit, ay nagdudulot ng mas malalim na kagalakan at kapayapaan sa huli. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application is escape from temporary pleasure. So, yung pagtakbo mula sa pansamantalang kasiyahan ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating kaligtasan at relasyon sa Diyos. So, yung bawat araw tayo ay nakaharap sa mga tuksong nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ang kasiyahan na ito ay madalas na may kaakibat na kapalit ang ating kapayapaan at kagalakan sa Diyos. So, yung pagpapasya na tumakas mula sa tukso gaya ng ginawa ni Joseph ay nag-aanyaya ng mas matibay na pabor mula sa Diyos sa ating buhay. Pangalawa is endure suffering under God's favor. So, dapat mas mabuti kasing magtiis tayo sa ilalim ng pabor ng Diyos kaysa magpasakop sa pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kasi ang mga pagsubok at tukso ay bahagi ng ating buhay, ngunit ang pagtitiis at pananampalataya sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng mas malalim na tagumpay at kagalakan. Tulad ni Joseph na kahit dumaan sa maraming pagsubok, nanatili siyang tapat at sa huli ay pinagpala siya ng ating mahal na Diyos. So, yung pagtitiis sa ilalim ng kanyang pabor ay nagbibigay ng tunay na tagumpay. So, last application is enjoy life within the boundary of God. So, yung tunay na kasiyahan sa buhay ay makakamtan lamang natin kapag tayo ay namumuhay sa loob ng mga hangganan ng Diyos. So, yung kalayaan sa kasalanan ay hindi nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Kumbaga, ito lang ay isang pansamantalang kaligayahan lamang na may kaakibat na kapahamakan. So, sa halip na
ang piliin natin is yung kasiyahang makakamtan. Sa halip ay kailangan natin piliin yung kasiyahang makakamtan natin sa ilalim ng mga utos at kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng mas matinding at pangmatagalang kagalakan. Tulad ni Joseph, ang pagpili na sumunod sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kalayaan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about what is the importance of knowing that the goal of temptation is to take us away from God's favor and protection. So, alam naman natin yung pagkakilala or pagkilala na ang layunin ng tukso ay ilayo tayo sa pabor at proteksyon ng Diyos ay mahalaga upang mas lalo tayong mag-ingat sa ating mga desisyon. So, yung tukso kasi hindi lamang nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, kundi ito rin ay naglalayong ilayo tayo sa kanyang kalooban. Kapag alam kasi natin na ang tukso ay naglalayong sirain tayo or ating relasyon sa Diyos, is mas magiging determinado tayong labanan ito at manatiling tapat sa Kanya. So, yung pagkakaroon ng kamalayan na ang tukso ay naglalayo sa atin or naglalayo sa Diyos, sa atin ay nagtutulak sa atin na mas manalig sa kanyang biyaya at kapangyarihan. So, sa bawat tukso, tayo ay binibigyan ng pagkakataong pumili at manatili sa Diyos o ang sumunod sa kasalanan. So, yung pagpili na manatili sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng proteksyon at patnubay sa ating buhay. So, para din sa akin, ang ating layunin ay manatili sa ilalim ng pabor ng Diyos. Kasi sa bawat araw na tayo ay humaharap sa iba't ibang tukso, yung pagpili na sundin ng Diyos ay nagdadala ng tunay na kagalakan at tagumpay. So, yung pagkakilala or pagkilala natin sa tukso ay naglalayo sa atin sa Diyos at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na labanan ito at magpatuloy sa ating pananampalataya.